Mga kabigay sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito pong medyo nakakaawang sitwasyon po, ni Senator Amy Marcos po, mga kabida, po. Kasi kung titingnan po natin yung kanyang ranking po, sa mga surveys, napakababa po, Hindi man lang pumasok sa Magic 12, po, ito po, itinuro po mga kabida ni Senator Amy Marcos yung hindi ho magandang ratings po ng administrasyon mga kabida dito ho sa kanyang pagbagsak sa kanyang ranking dyan po sa mga surveys. Ito, meron pong post, ito pong balita, mga kabida. Actually, yung kanya pong balita ho dito, post po dito, babasahin ko lang po, Itinuro ni Senator Amy Marcos ang mababang approval ratings ng kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang dahilan ng pagbagsak at pagbulusok niya sa senatorial surveys. Ayon. So, sinisipon niya yung hindi ho magandang ratings ng kanyang kapatid. Dahil daw siguro, siya po ay Marcos, tapos si Pangulong Marcos rin, So yun, nadamay ito hong si Senator Amy Marcos po mga kabida. Dito ho sa kanila pong, babasahin ko lang po itong kanilang post mga kabida ng balita, It's very clear that the approval ratings of the administration are very, very bad. Napakababa. Dahil sa apelyido ko, Marcos rin, ako, damay-damay talaga ako. So, ibig sabihin po, damay po itong si Senator Amy, Kung mababa man yung ratings po ng kanyang kapatid, bantakin nyo kung pagbabasihan ho natin mga kabida yung Pulse Asia survey, napakababa talaga, 25-25. Parang 2020 vision. 25-25. 25 yung trust rating, 25 yung approval rating o performance ratings po ng Pangulo mga kabida. Dahil doon, bumulusok yung ranking, yung ratings po mga kabida ni Senator Amy Marcos sa kahit anong survey. Sabi ko nga kanina, hindi nga pumasok sa Magic 12 So, yun yung naging dahilan daw yung nakakabit yung kanyang apelyido doon po sa kanyang kapatid. Di ba, may suggestion po itong si Vice President Sara Duterte mga kabida, na magpalit na lang ng apelyido ito hong si Senator Amy para hindi humadamay. Di ba? So, malabo po yun. Malabo po yun. Kasi para po sa akin, hindi dahil sa mababa yung ratings po ng Pangulo mga kabida, ito na po yung sinapit po ni Senator Amy, Ang problema lang kasi dito, meron kasing identity crisis po itong si Senator Amy when it comes to parang sa stance po mga kabida, ng mga issues. May mga issues kasi na medyo tahimik, hindi kumikibo ito hong si Senator Amy, siguro, lantaran yung kanya pag-voice out mga kabida dito sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yung iba, like for example, yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, Okay? Although meron po siyang mga komento pero hindi katulad dito sa ginawa niya sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Yung mga issues po like PhilHealth Fund, Yung issue po patungkol sa 2025 national budget, Okay? Hindi ganun katindi yung kanyang banat, mga kabida, Kung ikukumpara dito sa kanyang banat po, sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi natin masisisi yung mga taga-suporta po ng mga Duterte, na hindi maniniwala sa kanya at wala tiwala po sa kanya, Okay? Kaya yun, mababa masyado yung kanyang ratings, yung ranking po niya sa mga surveys. Okay? At hindi lang dahil doon sa
mababa yung ratings ho ng kanyang kapatid. Although may factor yun, mga kabida, kasi ho Marcos kapatid ano? Kumbaga, wala siyang nagawa para sabihan yung kanyang kapatid, ano? Sa mga pinagagawa po niya, mga kabida, ano? Sa kanyang administrasyon. Alright? Although alam po natin na magkaiba po si Aimee at saka si Pangulong Marcos po, ano? Hindi pwedeng ipagdiinan ho ng ni Senator Aimee yung kanyang gusto doon sa kanyang kapatid. In the first place, kahit na adding po niya itong si Bongbong Marcos, pero Pangulo pa rin yan, ano? Mas mababa itong si Aimee Marcos po, mga kabida, kaysa kay Bongbong, ano? So, yun. Yun yung medyo problema po, ano, sa panig ni Senator Aimee Marcos. Dahil ho sa isinisiho niya doon sa kanyang kapatid, yung pagbabaho ng ratings po ng administrasyon po niya, no? Okay? Sa nangyari ho sa kanyang survey rankings po, mga kabida. Okay? Now, siguro tanggap na po siguro ni Senator Aimee na baka ho hindi ho siya papasok ho sa Magic 12, ano? Ang mangyari na lang po dyan is better luck next time na lang po, Senator Aimee, ano? Okay? At dapat sa susunod po, sisiguruhin mo na detach ka na sa kapatid mo. Ang mas maganda ho dito, since na meron pa pong chance sa 2028, kung hindi ho pala rin po itong si Senator Aimee, gagawa siya ng paraan para tumatak po sa isip at puso po ng mga tao pong makabida ang kanyang mga ginagawa, no? Despite sa kanyang apelyado, despite sa kanyang estado bilang kapatid po ng Pangulo, ano, na kinasusuklaman po, mga kabida, ng mga tao, ano. Okay. So, yun po. Yun yung gagawin dapat ni Senator Aimee. Gagawa siya ng mga bagay na ikatutuwa po ng mga tao, ng taong bayan po, ano. Para po at least tumatatak sa isipan at puso po ng tao, ng mga Pilipino, yung kanyang mga ginagawa, no? In short, gagawa po siya ng mga bagay na magiging redemption po ng apelyadong Marcos po, mga kabida. Okay, siya lang talaga yung pwedeng gumawa po dyan ngayon, ano? Dahil yung kanyang kapatid, yung kanyang ading na si Pangulong Marcos, parang malabo na magawa po niya yan, ano? Dahil sa kanyang estado po ngayon. Hindi ho maganda yung tingin po ng taong bayan po sa kanya, mga kabida, no? Pero honestly, mga kabida, no, naawa talaga ako kay Senator Aimee. Kasi ang tingin ko kasi sa kanya po ngayon, totoo yun, ano? Kumbaga, lahat ng mga ginagawa po niya ngayon ay totoo. Walang halong pagkukunwari po, mga kabida, no? Okay, gusto ko talaga niyang baguhin. Gusto po niya ng good governance, ano? Okay, pero hindi ho niya kaya, Nag-iisa lang po siya, ano? Hindi ho niya kaya yung kanyang kapatid at hindi ho niya kaya yung mga taong nakapaligid sa kanyang kapatid. Yun yung hindi po niya magawa, mga kabida. Okay? Sana po, pagdasal natin, mga kabida, na makapasok po siya sa Magic 12, ano? Despite sa medyo alanganin yung kanyang ranking. Okay? Mga kabida, no? Kahit papano, makakatulong po siya kay VP Sara sa kanyang impeachment trial. Okay? Yun lang yung ipagdasal ho natin. Na sana makapasok po si Senator Aimee Marcos. And sana, ma-realize ng ilan po, ano? Sana ma-realize din ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung mga DDS na hindi ho nagtitiwala at walang tiwala po sa kanya. Last minute, baka po mag-change yung mind ho ninyo, ano? At papabor po kay Senator Aimee Marcos po, mga kabida. Ang ipagdasal na lang po natin dito, yung mga sumusuporta po kay Senator Aimee Marcos, na sana mapabilang po siya sa endorsement po ng Iglesia ni Cristo, ano? Yun yung malaking bagay po, ano? Para kung makapasok po siya sa Magic 12 po, mga kabida. Anyway, yung kanyang ranking po ngayon, naglalaro ho mga kabida from 14, 15, 16. Ano? So, dikit pa po doon sa Magic 12. Baka po, magkaroon po ng milagro, mga kabida, no? Para po makapasok po siya sa Magic 12. So, titingnan na lang po natin ito, ano? Okay, titingnan na lang po natin ito. So, para sa akin, huwag kang magpalit ng apelyado. Hayaan mo yung Marcos na yan, ano?
Okay, basta ang importante po dito, magkaiba po kayo. Iba yung ginagawa ng kapatid mo, iba yung ginagawa po ninyo, ano? Isusulong mo lang yung mga magagandang mga bagay na sa tingin po ng mga tao po ay karapat-dapat ka, no? Na maging senador, maging leader po ng ating bansa. Ano po, na? So, yun lang po mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw patungkol ho dito? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.